Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ginigiliw po naming mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-AWR. Maraming salamat po sa inyong muling pakikisangkot at sa pagsubaybay sa programang ito ng Revelation of Hope series mula March 1 hanggang April 19 ng Adventist World Radio 89.1. Sa lahat po na nakikinig sa amin sa Facebook, kayo po'y nanonood sa ibang dako ng hindi lang ng Pilipinas kundi ng mundo. At higit sa lahat, sa mga naririyan po at nakikinig sa inyong mga radio, sa inyong mga dyan sa bahay, marahil ang iba sa inyo kumakain, ang iba sa inyo nakaupo, ang iba'y nakahiga. Magandang gabi po ang aming pagbati mula dito sa istasyon ng 89.1 Adventist World Radio, Manila. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Rosler Zamora, at kasama natin ngayon ang ating kapitapitagang pastor, Pastor Jeter Canoy. Pastor? Yes, thank you, Pastor Rose. Magandang gabi po mga kaibigan, brothers and sisters, ladies and gentlemen in this territory. What a beautiful evening mga kapatid. Gusto ko lang mag-greet sa iyo mga kapatid ng good evening and magandang gabi sa mga Tagalog speakers at mayong gabi sa aton mga Ilonggo speakers diin mga mo dira nga lugar, mayong gabi sa inyo dira diri man sa Manila, kutob sa malabutan sa sini nga tingog, maayong gabi. And of course sa aton mga Cebuano speakers from Mindanao, maayong gabi mga kaigsuonan diha ko asa man mo ron, maayong gabi sa inyong tanan. Alright, at gusto nating batihin, thank you Pastor Jeter sa pagbati sa ating mga kaibigan nang galing dyan sa Central Philippines at nang galing sa South. Batiin din natin po of course ang lahat ng taga Metro Manila at sa Kalakhang Manila mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. At higit sa lahat, ganun din po ang mga nakikinig sa radyo, sa Facebook. Binabati namin si Brother Marvin Humuwat. Ang sabi niya, hello, good evening to all from Ifugao. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Ifugao. At of course, isang kaibigan natin, si kapatid at kapitapitagan din po ito, si Brother Mark Anthony Martinez. Siya po ay Grab driver at alam mo, Brother Pastor Jeter, yes, lagi niyang pinapatugtog ang 89.1 sa kanyang sasakyan. Kaya kung kayo po'y sakay ni Brother Mark ngayon at kayo pong mga nakikinig sa radyo, kung kayo po'y nasa sasakyan, lakasan niyo po para ang inyong mga sakay ay mabendisyonan ng pag-aaral ngayong gabi. Amen. Salamat Pastor Ross. Gusto ko lang i-greet ang aking kababayan dyan, si Markel Bansiloy, watching from Victorias, Negros Occidental. Wow. Maayong gabi dira sa Victorias, no? Kag sa aton mga pages, sa ating mga kaibigan diyan watching online live sa Facebook natin, please share it, our live broadcast tonight. And of course, Sister Ellen Cacao from Los Baños, Laguna. Okay. Ang isang distrito po dito sa Laguna, meron po tayong binigay na 300 radio transistors, Wow. Pastor, at sila'y nakikinig ngayon. Binabati po namin kayo at excited po kaming makasama kayo sa darating na mga buwan ng ating evangelism. Brother Marlon Manipon, all the way from Capas, Tarlac. Wow. And from si Brother, marami pastor, marami nakikinig sa atin. AWR Flora Apayao, all the way from Apayao. Binabati po namin lahat na nakikinig dyan sa ating radio station. Alright, Pastor. Marami pa tayong gustong batiin, Yeah. pero hindi tayo matatapos at baka tayo po'y makulangan sa oras na ating Yes, pag-aaral. tama po, Pastor Ross. At simulan po natin ang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyo. Kayo po'y kumusta na po ba? May mga nais po ba kayong ilapit sa Panginoon? May mga dinaramdam kayo? May mga bagay na gumugulo sa ating isipan? May mga pinagdaraanan kayong hindi nyo maikwento sa iba? Hindi nyo rin maikwento sa amin, marahil. At sa mga malalapit sa inyo, ikwento po natin sa Panginoon lahat. Amen. Kaibigan, bago tayo magpailan lang sa ating pag-aaral, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Pastor Jeter? Yes, Pastor Ross, tayo po manalangin mga kapatid.
Dakila naming Diyos na nagtagapagligtas, maraming salamat po, Panginoon. Nandito na po kami sa ika-4 na gabi. Panginoon, maraming salamat. Ikaw po ay nafe-feel namin sa aming puso ngayon. Saan man kami nakaupo, nakatayo, Panginoon, ngayon. Salamat kasi nandito po kayo sa aming puso. You will be with us, O Lord, as we continue this Revelation of Hope series tonight. Ito po ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, Pastor Jeter, simulan po natin ang ating pag-aral. Anong topic natin ngayong gabi, Pastor? Wow, napakaganda po, Pastor Rose. Ang ating topic ngayon ay parang ito'y continuation ng ating learning na nakaraang gabi. Ito po ay, we studied about the Godhead last night. So ngayon namang gabi, pag-aralan natin kung saan tayo nanggaling. Kung sinong lumikha sa atin. It's about creation. So, Pastor Ross, ano po yung masasabi mo ngayong gabi na pag-aral about creation? Ayan, napakaganda. No? Sabi mo nga, continuation ng kagabi. Kasi kagabi, sa mga hindi po naka-tune in, at tandaan po natin hanggang Abril 19 po ito, kaya sana po ay makasama namin kayo gabi-gabi. Ito po ay, tinag-aralan natin yung amazing, perfect unity, yung Trinity kagabi pinag-aral natin. Good. And we have studied last night, mga kapatid, a little review, na meron palang 3 persona sa isang pagka-Diyos. Ano po? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And they reflect relationship. Sinasabi nila sa atin, kami nga, sila nga na Diyos, pagka-Diyos, mga kapatid. May relasyon sila because you need relationship. Tayo rin, mga kapatid, ay dapat may relasyon. Una, sa Panginoon. Because their community, as tulad ng isang Panginoon, mga kapatid, nagkakaisa silang amazing ang kanilang pagkakaisa na bagaman 3 persona ay pwedeng maging isa na pinag-aralan natin kagabi, pwede rin tayong makiisa sa kanila at malaman nating sila ay may pakialam sa atin. This is the beauty of Trinity. Yes. So pinag-aralan nating may Diyos pala, mga kapatid, kagabi na talagang hindi kumukontrol kundi gumagabay sa buhay natin. Sa ating kaligtasan, sa ating pagpupuri sa Kanya, sa ating pasasalamat ay kailangan naroroon siya. So Pastor Jeter, ngayong gabi, Yes. yamang napatunayan kagabi na may Godhead, may Trinity, may Diyos na siyang gumagabay sa atin, ay pag-aralan po natin kung paano ang Diyos na ito ay nilikha po tayo. Wow, Let's talk about creation, Pastor. Yes, Pastor. Ay, napakaganda po, mga kapatid. Pastor Ross, thank you very much. You know, pag mayroon na tayong nalaman na mayroong Diyos pala, ito po, ano po yung ginawa niya? Anong ginawa niya, no? So, ito po, tonight, Pastor Ross, yung biblical account ng creation. Ito po yung ating direction ngayon. Itong direction natin ay nakafocus sa Genesis chapter 1, verses 1 to 31, yung pag-create ng Panginoon ng buong tao at saka yung mga create niya pa ng iba. No? So, ngayong gabi, pag-aralan natin kung paanong nilikha ng Panginoon ang Sansinaukob. Mhm. So, balit, aside from malaman natin kung paano niya ginawa, gusto ko pong ituon natin ang ating pansin. Kasi alam natin ginawa, alam natin, this is a Christian country, Pastor Yes, Jetta. yes, yes. Alam natin may manlilikha. Mhm. Pero ituon natin yung ating pansin sa kapangyarihan, purpose, sa kung ano ang layunin, at higit sa lahat, ano yung lugar mo sa mundong ito nung Yes. nilikha tayo. Let's talk about God's power. Let's talk about God's purpose in creating you and your place in this world. Yung lugar mo sa mundo. Kasi kung alam mo kung saan ka lulugar, masaya eh. Kung alam mong meron kang lugar, meron kang purpose, meron kang goal, at higit sa lahat, alam mong yung kapangyarihan ng Diyos ay sumasaklob sa iyo, mas maraming mararating at mas magiging makabuluhan ang araw-araw mong buhay. So, atin pong pag-aralan yan ngayon. Kasi alam mo, Pastor Jeter, Yes. bakit ba kailangan nating pag-aralan yung creation, ano? Palagay mo, Pastor Jeter, ano ang kabuluhan, kahulugan ng iyo pang alamin kung saan ka nanggaling? Yes, tama po, Pastor Ross. Alam mo, while you are talking, Pastor Ross, I am watching your image right now. Parang every night, parang gumagwapo ka. Ayun. Wow. Kasi nakikita natin na yung Panginoon pala ay paglikha niya sa atin, mayroon siyang tinatawag na purpose at may tinatawag siya na reason. At the same time, yung tinatawag yung kapangyarihan niya. So, Pastor Ross, ating pong study ngayon, yung tinatawag na paano niya create, at the same time, ang nangyari, kung sino ang
pinapakita dito yung pag-create niya, yung pagka-Diyos niya. Yeah. Tama yun, Pastor. Ano? So, yun yung ating pag-aaralan ngayon. Yes, Pero yes. alam mo, tinatanong ko rin yung sarili ko bakit kumaga kailangan pang malaman bakit saan ako nanggaling? Ang mahalaga lang naman yata ay kung saan ako papunta. Yes. Di ba? Ang sabi nga ng kasabihan, ang taong hindi marunong limungon sa pinanggalingan, ano daw, Pastor, ay? Hindi makarating sa kanyang paroroonan. Oo, tama. Sabi nung iba, may stiff neck daw kasi hindi makalingon. Okay. So, hindi makakarating sa paroro. Anong ibig sabihin nito? Yung iyong value, yung essence mo. Okay? Kung alam mo kung saan ka nang galing, kung alam mo kung saan yung iyong alam mo yung tinatawag nilang hugot, Yeah. pagka malalim yung hugot mo, mas matindi yung effort mo. Yes, tama. Tandaan po, natin Pastor ha, Ross. kung alam mo at naiintindihan mong hindi ka lang nanggaling sa English po ay just ha, hindi ka lang basta-basta, kasi nilikha ka ng ng kakaiba, amazingly and powerfully, then I believe you will have a beautiful life, a more Wow. meaningful way of living. Yeah. Kaya kailangan nating pag-aralan kung saan tayo nanggaling. Yes, additional Pastor Ross. Alam nyo, sa maraming tao sa buong 8 billion people around the world, there are a lot of people, mga kaibigan, na nafe-feel nila na parang wala na silang purpose. Wala na silang halaga. Yung gusto nila ay talagang gusto nila magpahinga, mamatay na. So tonight, Pastor Ross, yung tinig ng pag-asa ngayon ay talagang it will reveal na yung purpose para sa tao. Amen. Amen, Pastor. So, simulan na muna natin to. Ano po? Kasi baka mabitin na naman tayo, Pastor, at hindi natin mapuntahan hanggang yung sa dulo na gusto nating. Alright. So, simulan natin. Simulan natin sa paglikha. Paano ba nilikha ng Panginoon ang sansinukob? Wow, yan ang ganda, no? Yeah. Pastor, pakibasa ha. Simulan natin sa Genesis chapter 1 verse 1, Pastor. Genesis 1:1. Pakibasa, Pastor. Yeah, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi niya po dito, mga kapatid, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Gandang pasimula yan, ano? Yung word na Genesis, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Genesis ay simula, okay? Simula. Genesis means beginning. Beginning, yeah. At ang sabi ng pinakaunang text sa Bible, in the beginning. Beginning, yes. There is the word sa English definite article na the, beginning. Yung definite article na yan, nagsisimula yan, beginning of earth. Wow. Okay? Sa pasimula daw ng earth, anong sabi? God created the heavens and the earth. Simulan po natin ang Biblia does not give evidence that there is God. Hindi niya in-evidence na may God. It asserts already from the very first chapter, sa simula pa lang, inassert na niya, sinabi na niya, na may Diyos na naglikha. Wow, napakaganda na theology yan, Pastor Alright. Ross. Kaya Pastor, sabi niya dito, in the beginning, may Diyos talaga. Hindi mo Amen. kailangang alamin na kung may Diyos o wala. Meron talaga. And the Bible says, siya yung naggumawa. And Pastor, read verse 2. Basahan natin, mga kapatid. According to Genesis chapter 1 verse 2, sabi niya, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa sa ibabaw ng kalalimnan. Pastor, ang ganda, no? Ang sabi niya, at ang lupa ay walang anyo at walang Walang laman. Walang laman. Yeah, At tama dito. kadiliman ang naririto, ang sumasaklob dito. Tandaan niyo, mga kapatid, bago palikhain ng Panginoon, ang lupa ay naroon walang anyo, walang laman, walang saysay, walang kabuluhan, Yan. walang liwanag at puro kadiliman. Napakahirap. Bago dumating si Jesus, ang manglilikha, ganun ang sitwasyon. Remember this, pag wala pa ang Diyos sa buhay mo, tandaan mo ang buhay mo ay walang anyo, Tama yan. walang laman, puro kadiliman, walang pag-asa. Magulo ang buhay pag wala ang Diyos until the Creator came in. Wow. Why don't you let the Creator who created you recreate your life right now? Amen. Simulan po nating, habang tayo nag-aaral, simulan nating magmuni-muni sa buhay. Mga nakikinig sa radyo ngayon, ang buhay mo bago dumating si Kristo, walang anyo, walang laman, walang saysay, kadiliman. So, balit darating ang Panginoon at muli kanyang lilikhain. Wow. Pastor? Pastor Ross, napakaganda po na application na sinabi mo. Mga kapatid, tama po yun. Ito po yung sinasabi natin kanina, pag may walang kang na-feel na pag-asa ngayon, ito po yung sagot natin. Yung purpose at yung ang Panginoon pala ay magandang plano para sa atin. Amen. Alright? Amen. So, Pastor Jeter, simulan natin ulit. Ipagpatuloy natin. So, Okay, alright. sa unang araw, anong nilikha ng Panginoon? Continue Yun. reading.
Verse 3, sabi niya, at sinabi ng Diyos, Anong sinabi niya? magkaroon ng liwanag. Ayan. Wow. Magkaroon ng liwanag. Dahil walang liwanag, ang unang kinumad ng Panginoon ay magkaroon ng liwanag. Yes, in the absence of darkness. Ang tawag light. dito, Pastor, sa creation na to ay ex nihilo. Wow. Ang ibig sabihin ay creation out of nothing. Wow. Wala siyang kailangang material para mag-create ng liwanag. Mhm. Saan galing yung liwanag? Basta ang sabi niya ay magkaroon ng liwanag. He himself is light. Mhm. Alright? Siya mismo ay liwanag. Tama. So, kung saan galing yung liwanag, basta ang sabi niya, magkaroon ng liwanag at makapangyarihan ng kanyang salita. Kapatid, ito ang experience pagkasama si Kristo. Yun bang ang pakiramdam mo'y walang liwanag ang buhay, parang walang pag-asa? When He comes and when you let Him come in, He will surely give you light. Wow, napakaganda, Pastor Ross. That's why nung wala pa dumating ang Panginoon, dark, kadiliman. Nang Amen. dumating na siya, may liwanag na. That's why yun ang nangyari sa buhay natin, Pastor Ganon Ross. din ang mangyayari talaga sa buhay natin, kapatid. So, Amen. unang araw, nilikha ng Diyos ang ano, mga kapatid, mga nakikinig sa radyo, liwanag. God Liwanag. created light. Amen. Alright? Number 2, Pastor. Tuloy mo ang pagbasa. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at hinihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Alright. So, Wow. nagkaroon ng liwanag at dilim. Separation. Separation yan. Wow. Mamaya pag-aralan natin. Verse 6, Pastor. Verse 6, sabi niya, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Wow. Yan. So, nagkaroon ngayon ng paghihiwalay. Ito yung magandang paghihiwalay, Pastor. Ano? Oo nga. Okay? Pinaghiwalay ang tubig at ang lupa at hiniwalay ang kalawakan. Wow. Ang tawag dito sa Ingles ay firmament. Firmament. Yeah. Okay? Tama. Naglagay ng Panginoon ng kalawakan, ihiniwalay. Mm. So, anong ginagawa ng Panginoon dito? He's creating design. Wow. Okay? Ipinupustura muna niya, mga kapatid, yung langit. Wow. Ginagawa niya ng design. And Tama. it is designed perfectly. Wow. I'm just trying to imagine, Pastor. Ano kaya kung ang ulap, di ba, color asul yung nakikita? Di ba, ang sarap tignan ng ulap? Ano kaya kung ang ulap ay color brown Tama. or color black lagi? Parang hindi masyadong maganda, Pastor, ano? Kaya color blue, ang relax tignan. Wow. Anong favorite color mo, Pastor? Color blue. Oh, tamo, nahulaan ko agad. Bakit? Eh kasi ang ganda ng sky, di ba? Bakit? Yes. Ang tanong ko ay bakit hindi color blue? Kung Kasi- sakaling hindi color blue, di ba? Yeah. After all, ang perfect talaga ng Kasi yung pagkakagawa. background natin, Pastor Rose, color blue. Color blue din. Okay. Alright. So, Pastor, hiniwalay niya yan. Yes po. Hinihahanda niya kasi sa isang mas maigi. Nilalagyan na ng space. Have you ever felt that there is something, a space in your life? Parang may kulang. Bakit parang may mga espasyo sa buhay ko, Pastor? Naramdaman mo na bang parang kahit anong gawin ko, parang may emptiness sa buhay ko? Yes. Baka naghihintay ang Panginoon. Gumagawa siya ng paraan that He will design your life. Wow. Baka kaya ikaw ay parang may mga kulang sa puso mo, sa isip mo, parang laging may emptiness, may hinahanap ka. It's because there is a great design Wow. na naghihintay lagi sa may mga mga kulang na nararamdaman. Amen. Let God design that space in your life. So out of the point, Pastor, sa sinabi mo, it means, mga kapatid, yung pag-separate ng Panginoon ng tubig at sa kanyang liwanag at kadiliman, there is a reason. Yung reason ay design. At ang Panginoon lang ang may alam. Yeah, nire-ready niya Nire-ready at niya. didesignan ka na niya. Wow. Alright? So, katulad sa creation, kaibigan, baka kaya may space, kaya may pagkukulang pa sa buhay mo, may emptiness, because you are being what? Prepared by God for a grand design. Wow, that would be great. Tuloy natin to, Pastor. Ano po? Ang sarap Yes. pag-aralan, ano? Oo nga. Nasa verse 9 na tayo, Pastor Yeah, Ross. Pastor. Verse 9. Verse So, day 9. 3. Day 3 tayo, Verse ha? 9 na tayo, okay. Verse 9, sabi niya, mga kapatid, I would like to invite you, if you have Bibles in your house right now, atin pong buksan, mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 9. Sabi niya dito, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na sa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Wow. So, ang ganda, Pastor, ano? So, mapisan ng langit ang katayuan Wow. at nagkaganoon nga. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Nagkaroon ng, kung tawagin po ito ay creation of land Wow. and vegetation. That's good. So, hiniwalay niya yung tuyong lupa, sa basang lupa.
Pag sinabing nating basang tubig, basa naman talaga ang tubig, ano? Yeah. Hiniwalay niya ang bundok, hiniwalay niya ang burol. Oh, 'di ba? Ang sabi nung kaibigan ko noon na yung bundok, tapos hindi niya mabanggit yung burol. Alam mo ba yung burol, Pastor? Ano ba yan, Pastor? Ayan, sabi ko sa iyo. Tagalog kasi. Papapalad ang mga taga-Bacolod, ano talaga? Alright. Yung burol, Pastor, yung anak ng bundok. Ay, ganun ba? Yung maliit na bundok, ang tawag doon, burol. Okay. So, ngayon, Thank you. alam mo na, Pastor, ha? Alam ko na So, yung burol. pinaghiwalay ito ng Panginoon, Pastor Okay. Jeter. At nakakatuwa, ha? Nakakatuwa. Bakit kaya pinaghiwalay? Tapos pinasibol niya yung mga Wow, ang ganda, mga no? halaman, mga bulaklak na hindi nalalanta, ha? Remember, ha? This is perfect creation. Ang mga dahon hindi nalalaglag. Grass do not wither, hindi natutuyo. Wow, napakaganda. Ang mga bulaklak hindi naagnas, hindi nalalanta sila. Wow, napakaganda na mensahe, Pastor Ross, no? Mhm. So, mga kapatid, Pastor Ross, habang tayo nag-study ngayong gabi, ay nag-i-increase ang ating mga viewers ngayon. Napakaganda. Amen. Parang nasayahan sila sa salita ng Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Lahat naman daw tayo dapat ay masisiyahan sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, I will continue, Pastor Ross, Yes, reading. go ahead, Pastor. Yeah, we are now in the verse 10, mga kapatid. Sabi niya, at tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa at kapisanan ng tubig ay tinawag niyang dagat at nakita ng Diyos na mabuti. Wow, beautiful. So nakita niya lahat Amazing. mabuti talaga, Pastor, na. So Mabuti pinaghiwalay na. So pinatubo na yung lupa. May nire-ready talaga ang Panginoon, eh. Ito na yung darating na yung ika-4 na araw, Brother Pastor Jeter, Yes, ha? yes. Pakibasa ang verse 14. So fourth Verse 14. day na tayo. Okay, fourth day na tayo. Sabi niya, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw at gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ang mga taon. Ang ganda, Pastor, ano? Ang sabi niya, magkaroon, sa ika-4 na araw, magkaroon ng araw o ng sun, na upang gumabay pag-araw, pag-umaga. So, kaya nga nandyan yung araw, nandyan yung sun, gumagabay sa atin, Wow, nagbibigay napakaganda. ilaw. Creative. Paggabi naman, syempre, yung araw ay didilim. Ini-imagine ko nga, ano kaya kung walang dilim, ano? Puro araw na lang. Oy, hindi Pagod maganda. siguro tayo, ano? Pagod talaga, Kasi Pastor puro Ross. trabaho. Kaya niligay ng Panginoon yung yung buwan naman Buwan. para magkaroon ng gabi. At gumagabay ito paggabi kasi pag sobrang dilim din, hindi rin maganda. Tama. Di ba? Kaya nga nauso yung awit na sa ilalim. Paano Ng yun? buwan. Ayan. Sa Pastor Jeter, kung ating titignan, inilagay din ang buwan para gumabay. Yes, napakaganda. So, there is a balance. Opo. So pag-create ng Panginoon, Pastor Ross, ay nasa balance. Alam Yes. niya yung ginagawa niya. At kailangan natin talaga Oo. din ng buwan, ano po? Kasi ang sarap kayang magmuni-muni, matulog na may ilawanan Wow, pa rin. wow. Alam mong hindi. Kasi nakakatakot din ng sobrang dilim, Pastor, ano? Tama. Hindi dahil may multo, kundi dahil baka may madisgrasya ka, matipalo ka, Alright. hindi mo makita. Pero hindi lang yun, eh. Binigyan ka pa niya ng bituin. Mhm. Wow. Para paggabi, ay masaya ka pa rin. Malibang sa ito'y itong constellations na ito, noon nagiging guide po nila ito at maraming silbi talaga ito. Magkaroon ng balance sa ating solar system. Pero isa dito ay pag tinitignan ko ang bituin, Pastor, Yes. parang ang sarap ng panoorin ng gabi na kahit madilim, nandoon pa rin yung Bituin. pag-aaliw ng Panginoon sa Wow. atin. Di ba? Subukan nyo po paminsan-minsan. Subukan yung lumabas sa inyong tahanan, pumunta sa bubong, pag nakita nyo maraming bituin. Ang sabi ni David, pag tinitignan ko ang mga bituin, di ba? Sino ang tao na magsasabing, mangmang lang talaga mo sasabing walang Diyos? Makita mo yung mga bituin. Tama. Gusto kong explain ito pero mauubos yung oras talaga natin. One thing I know, mga kapatid, na kahit sa madilim na parte ng buhay natin, Yes. ang Panginoon nagbibigay ng pang-aliw. Wow. Kung yung bituin nilikha niya upang sa gibing madilim masayahan ka pa rin, sa pinagdaraanan mo ngayon, sigurado may gagamitin siya upang aliwin ka. Wow. Mga kapatid, gaano man kadilim ang buhay natin ngayon Mhm. or ang buhay ninyo ngayon, mayroon pag-asa, mayroong tinig ng pag-asa, mayroong revelation of hope ngayong gabi. Amen. So, Pastor Jeter, so panglimang araw na. So, ika-4, mga kapatid, nilikha niya yung sun, moon, and stars. Sa Yes. pang-6, anong nilikha niya? Let's read verse 16. Sabi niya, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Wow. At malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at maliit
na tanglaw ay upang magpuno sa gabi, Alright. nilikha rin niya ang bituin. Yan. Alright. Ngayon, No? sa panglimang araw, kaibigan, sa verse 20, Pastor Jeter, Mm, pakibasa yes. kung ano naman yung nilikha niya. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinakapal na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal ng kalawakan ng himpapawid. Ang ganda naman yan, Pastor Jeter. Nagtagalan mo Parang talaga, no? Bukalan. Ayan. Naintindihan mo ba yun, Pastor Jeter? Hindi ba? Alright, so binasa namin sa Biblia. Ang mahalaga, binasa natin yung sa Biblia, Yes, tama, Pastor Jeter. tama yan. Pag sinabing bukalan, ay ibig sabihin magkaroon. Magkaroon. Tulad yung bukal, Pastor, kasi yung bukal, yun yung bumubukal yung tubig. Oh. Yung lumalabas na lang yung tubig, wala namang nagbobomba, pero ang tubig bumubukal. Wow, napakaganda. So, ang Pastor. ganda nung ginamit. Ano? So, ang sabi, bukalan ng mga na may buhay. Una, Yes, yes. sa dagat. Kaya nagkaroon ng isda, Sagang tubig. nagkaroon ng ng kung ano man ang nakikita na sa karagatan. Hindi po kasama dyan yung shokoy at yung sirena, ha? Wala pong yan. gano'n. Ano? Wala. So, lahat ng nilikha sa dagat ay nilikha nung ikalimang araw. Wow. Tapos sabi niya, sa himpapawid, ang mga lumilipad na mga hayop, Ibon. mga ibon. Ayan, napakaganda, Pastor Sana Jeter, ha? ibon lang tayo, lumilipad tayo. Ayan. Kung ibon ka, Pastor Jeter, ano ka kaya? Gusto ko maging eagle. Alright. Saka natin pag-usapan Okay, yan. okay. Alright. So, panglimang araw, binilikha ang ibon, nilikha ang isda. Pang-anim na araw, Pastor Jeter. Basahin natin. Verse 21. Nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal sa saganang tubig ayon sa kani-kaniyang uri at ang lahat na may pakpak at ibon ayon sa kaniyang uri at kanitan Diyos at mabuti. 22. Sabi niya, at binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalanakin at magpakarami. Sa inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang ibon sa lupa. Ayan. So, ika-limang araw yan, ha? Sa ika-anim na araw, Pastor Jeter, 24. Verse 24. Verse 24, pakibasa. sinabi niya, at sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa na may mga buhay na kinapal, ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at mga kinapal na umuusad at ang mga ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri. Okay. At nagkagayon, verse 25, sabi niya, at nilikha ng Diyos, nagayod ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at mga hayop sa kanyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Okay. So, sa ika-anim na araw pala, Pastor Jeter, nilikha ng Panginoon ang mga hayop sa lupa. May 4 ang paa na hayop, merong ilang paa na hayop sa lupa, mga gumagapang, lahat ng mga makikita natin sa lupa na mga hayop ay nilikha ng Panginoon. And take note, these are perfect animals. Hindi yung mga nakakatakot ngayon na mga hayop kasi nagkaroon ng amalgamation of sin. Wow. I-explain natin yan sa balang araw. Kaya naging nakakatakot pati yung mga ugali ng mga hayop ngayon. Ano? Kaya nga tinatawag natin silang mga hayop. Kasi nga, naging kakaiba po sila. Ngayon, Pastor Jeter, ito yung paglikha sa ika-anim na araw, pero dumating yung crowning glory ng creation. Wow. Verse 26, Pastor Jeter. Yes. Verse 26, sabi niya dito, at sinabi ng Diyos, Genesis 1 verse 26, sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Yun. Sa napakaganda, verse Pastors. 26, lalangin natin ang tao sang-ayon sa ating larawan. Wow, napakaganda po na explanation. Okay. Kung ating titignan, Pastor Yes. Jeter, ha? Yeah. Sa translation, ang lahat ay binanggit ng Panginoon. And God just used His voice. Sinabi niya at lumutang. Sinabi niya at nagkaroon. Everything, kinreate lang ng Panginoon sangayon sa kanyang boses, and we say, creation ex Yes. nihilo, which means out of nothing. Out of nothing, yeah. Pero sa pang-anim na araw, sabi ko kanina, crowning glory. Wow. Sapagkat ang Panginoon mismo, ang manlalalang ay kumuha ng alabok ng lupa. Kung atin itong Wow. titignan dyan. Beautiful. Pinorma niya si Adan. Pinorma niya yung ulo, yung kamay at lahat ng bahagi. Ginamit niya ang kanyang kamay. Why? Because it should be personal. Wow. Personal niyang ginawa ang tao. Because He wants something in that man. Ang sabi niya, in our own likeness, sa ating wangis. Hindi ibig sabihin na kamukhang kamukha. No.
kundi yung love ng Panginoon ay inilagay po niya doon sa Wow. tao. Praise God. Yung wangis ng kanyang pag-ibig, yung kanyang karakter ay inilagay niya originally sa tao. And we will understand na tayo'y nilikha ng Diyos upang tinatawag nating maka-Diyos po tayo. Originally. Mhm. Nag-exist po talaga ang tao na mabuti. Kaya mali yung sinasabi nila existentially evil ang tao. No. Nung nag-exist ang tao, nung nilikha ng Panginoon ng tao, nilikha tayong mabuti sang-ayon sa wangis ng Diyos. Kaya kung may ugali tayong hindi maka-Diyos, Mhm. kung may kasamaan sa atin, hindi po yan galing sa Diyos. Oho, tama. At kailangan nating hilingin ang manlalalang natin na tanggalin po itong mga ito sapagkat tayo'y nilikha upang maging kalarawan ng Diyos. Napakaganda. So, mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda po ng explanation ni Pastor Ross. So, it means, tayo po ay isang ginawa ng Panginoon para makita, mga kapatid, natin na yung Creator ay napakabuti na Panginoon at Diyos natin. Yes. Kaya nga po, ang trabaho nyo, mga kapatid, sa mga viewers natin, napakarami. Sa mga nakikinig sa radyo, kung ilang Oo nga. libo po kayo, hindi namin naalalaman. Isa po, ang gusto naming ituldok sa inyo ngayon. Nung nilikha kayo ng Panginoon at nilikha ako ng Panginoon, kamukha natin siya, kaugali natin dapat siya. At kung meron mang nag-e-exist na kasamaan sa atin ngayon, it's not from God. Yes, yes. And God can recreate us tonight Yes. upang baguhin po ang mga katangiang iyan na hindi makadiyos. Pastor, ituloy-tuloy natin kasi nasa first part pa lang tayo. Yeah. 8 part ito. Kasi Ayan. napakaganda kasi, Pastor Ross, nire-reflect natin yung buhay natin, yung personality natin, na ikakapi natin sa Panginoon. Amen. Para maganda yung reflection natin. Amen, Alright? Pastor Jeter. So, ito na. Natapos na. Nandun na yung crowning glory. Nandun na yung tao, Pastor. Mhm. Ano? Ito na yung kawangis ng Diyos. Na ang Wow, sabi wow. dyan, ang trabaho ng tao ay ano? Ituloy mo nga, Pastor Jeter, sa 27? Okay, sabi niya sa verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya siya na lalaki at babae. Wow! Amazing! Walang neuter dyan, ha? Wala. Walang Lalaki at babae lang. same walang ganon. Oo. Lalaki at Babae. babae. Pastor, paano po yung mga nakakaramdam na hindi sila sure or Oo. hindi ko po sasabihin sila ay nagkakasala. Mhm. Ang sinasabi natin, naging marami sa atin, ayan na po, naging sila, biktima ng kasalanan, ng magnitude ng sin, naging victim po sila. Oh. Hindi ko sinasabi na dahilan ito para magpatuloy lang, no. Ang sinasabi natin dito ay nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang tao, lalaki at babae lamang. Ngayon, kung nabing biktima ang ilan sa atin ng kasalanan, kaya ang pakiramdam kahit lalaki ay parang babae, kahit babae ang pakiramdam lalaki, mga kapatid, hindi po natin sinasabing, sila hindi maliligtas. No. Ang tanging dahilan bakit hindi makakarating sa langit o hindi mapapadaan ay yung gumagawa ng katampalasanan Mhm. ng pagkakasala. Pero originally, mga kapatid, ay lalaki at babae ang siyang nilikha ng ating Panginoon. Anyway, there is a topic on this. May Wow, mga wow. tanong po. That's good, Siguro, that's good. nakiliti yung ating kaisipan tungkol dito. Meron pong isang gabi sa Revelation of Hope. Wow, Pag-aralan natin yan, pag-aralan Pastor natin yan, Jeter. Pastor Ano? Ross. So, ipagpatuloy po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Pastor, anong nangyari pagkatapos nalikhain ng maganda? Okay, Genesis chapter 2 verse 1, sabi niya, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Verse 2, at nang ikapitong araw, Wow, ikapitong araw. ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Wow! Nagpahinga ang Diyos. Nagpahinga sa ikapitong araw, mga kapatid. Hindi dahil napagod siya. Tama. Hindi napapagod ang Diyos. Tama. Hindi siya natutulog. Mhm. Alam niyo ba yon? Kaya alam niyang lahat ng nangyayari. Parang may kanta yan, Pastor Oh. Ross, natutulog ba ang Diyos? Wala. Yun. Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Ulitin mo nga, Pastor Jeter. Parang nakalimutan ko na. Alright. So, kasi parang iba yung tono ng narinig ko eh. Okay. So, balikan natin, mga kapatid Pero next time po, pakantahin natin si Pastor Jeter. Yan. So, mga kaibigan at mga kapatid, balikan po natin.
nung ang Panginoon ay natapos na, nagpahinga siya. Mhm. Hindi dahil napagod siya, Okay. kundi dahil tapos na siya. Okay? Tapos ka na eh. Bakit ka pa maggagawa? Tapos na. Pangalawa, dahil gusto kanyang bigyan ng example na kailangan mo magpahinga. Alam nyo, may topic tayo patungkol dito sa pagpapahingang ito. Yeah, yes. But I would like to tell you, when man is created, may kakaiba sa ikapitong araw na pagpapahinga. Wow. May kakaibang DNA, may kakaibang salik sa kalusugan mo na inilagay ng Panginoon. Bigyan kita ng example, kaibigan. Mhm. Pag ikaw ay may infeksyon at pumunta ka sa doktor, ano sabi ng doktor? Inom ka ng anong tawag? Antibiotic. Antibiotic. Ilang araw, Pastor Jeter? I think nasa 5 days. Ayan. Ang 5 days kulang yun, Pastor Jeter. Ano pala yun? Ayan. Usually, di ba, makikinig tayo bukas kay Okay. Dr. Alcoriza. Tama. Ayan. Hindi naman ako doktor. Usually, 7 days yan. 7 days pala. Pero Okay. sinabi mo, I think, kaya okay din I yan. think. 7 days. Kompletuhin mo yun. There is something kasi on 7th day. Alam nyo yung pagtutuli sa mga, may pamangkin ako, Pastor Jeter, Oh, na tinuli. Hudyo. Hudyo. Okay. Tinutuli sila basta after 7th day. Kasi sa 7th day, tumataas yung blood clotting Uy. sa katawan natin. Ganun pala. Merong kakaibang nangyayari sa ating katawan tuwing ikapitong araw. Sang-ayon sa medical na pag-aaral. Mhm. Bakit po? Yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon ng ikapitong araw ay special. There is one day, pag-aralan natin yung Sabbath, kung Yes. tawagin ito sa mga hindi pa natin Adventist na nakikinig, we'll spend one day on the beauty of this Sabbath. So, ikapitong araw, nagpahinga siya, Pastor Nagpahinga. Jeter. Look at the beauty of creation. Makita nyo mga kapatid, na sa paglalang, nandoon na yung grand architecture ng ating Panginoon. Tingnan nyo po bakit hindi nilikha ng Panginoon yung tao nung unang araw? Kung special pala siya Dapat unang araw nilikha na. Yun din yung tanong ko, Pastor Ross. Bakit yung ika-6 na araw, yung tao nilikha, hindi sa first day? Hindi nahuli, Kaya hindi lahat ng nahuhuli ay, hindi na Oo. special, Tama. Meron yung save the best for last, sabi nila. Yeah, So, sabi Pastor, palagay mo, bakit hindi sa unang araw? Kasi mga kapatid, Pastor Ross, mga kapatid, bakit po hindi ginawa ng Panginoon yung ika-6 na araw, yung tao ay sa ika-6 na araw, hindi nilagay sa first day? Because, paano yung tao mabubuhay pag walang liwanag? Walang tubig, walang lupa, walang tinatawag na order. Okay. Alam mo, Pastor Ross, mga kaibigan, napakaganda po ng ating Panginoon. Because He is the God of order. Okay. That's why we will trust on Him. Amen. Kung ano man ang nangyari sa ating buhay ngayon, we should trust in the Lord. Kasi sa creation, ay nakita natin, mga kapatid, na nasa order ang Panginoon. That's why, one po, Pastor Ross, order talaga yung Panginoon. So, pag nagde-design ng Panginoon, hindi biglaan, Sa Oh, hindi. recreation nga, gumamit siya ng 7 days. 7 days. Tama. So, siguro sa pag-create din ng buhay mo, Pastor, tagal ko na nagpe-pray, hindi pa dumadating si Mr. Right. Ay, baka naman, nagliligawan pa lang yung magulang niya. Hindi naman. Tama. Siguro mag-isip ka, Pastor, bakit may order ang Panginoon? Tama. Look, bigyan ko kayo ng example. Okay. Hold your 2 fingers, parang ganito, po. So, this is 3 and 3. Mhm. Pastor, first, second, and third, ito yung creation. Okay. 4, 5, 6 ng creation, Mhm. special yung number 7, Wow, nagpahinga siya. number 7. Now, alam niyo po ba na may pattern po ang paglikhang iyan? Oh. Pastor Jeter, look ha. Yes. Yung first day, ang ginilikha ng Panginoon ay Liwanag. Liwanag. Kapartner niya yung 4th day. Mhm. Kita nyo Sun, Moon, and Moon and Stars. stars. Okay. Hinihanda na yung liwanag, inassign yung Sun, Moon, Stars sa kanilang magiging trabaho. Mhm. Alright? Nung second day, ano nga ang nilikha? Himpapawid, the skies and the seas. Mhm. Alright? Yes. That is second day. Mhm. Nung 5th day, kapartner din yan, mga kaibigan at mga Wow. kapatid, anong nilikha? Yung mga ibon at mga isda. Isda. May titirhan na sila. Mhm. Napansin nyo? Nung third day, ano nga yung ginawa, Pastor? Land and vegetation. Yeah. Nung meron ng vegetation, may oxygen na. Saan ba galing ang oxygen? Sa mga tanim. Nung diba? may oxygen na, sa kanilikha yung tao. Partner Wow. din sila. Partner din sila So, pala. partner ang first and third, partner ang second and fourth, partner din, mga kaibigan at mga kapatid, ang third and ang ang sixth. Wow. Tapos, naging special ang number 7. Wow. Kasi para ito sa lahat. Amazing. You see how beautiful the creation is. You know, Pastor Ross, talagang I really believe that there is God in the world. There is God in the universe. That's why out of 8 billion people around the world, saan ka man ngayon nakikinig ka,
there is one God. There is a God who loves and who created you. That's why don't be sad. Mhm. Don't worry. Just trust in the Lord. Mayroon Amen. talagang Panginoon. Okay. So mga kapatid, nakita nyo yung creation in 7 days. Pero ano ang kabuluhan nito sa ating mga sa ating Seventh-day Adventist? You're from Adventist World Radio po kayo nakikinig, sa mga Amen. nasa radyo po dyan. Kami po ay inyong mga kaibigan na Seventh-day Adventist. And how do we really understand the Church of Seventh-day Adventist? Paano ba natin iniintindi ang paglalang, Pastor Jeter? Yes. Iniintindi po natin ito, Pastor Ross, na yung pag-create ng Panginoon is a literal one day. Is a 24 period. 24 hours. 24 hours, yeah. So magtignan natin mga kapatid, kasi dito po tayo na nakabase sa tinatawag na intentional design, yung tinatawag na YUM. Na yung pag Yung titingnan mo- pastor ay araw yan, no? 24 araw, hours 24 yan. hours. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, pastor. Kung hindi nyo, Yeah, pastor. 24 hours. So kung matitingnan natin mga kapatid, na yung literal day pala na 24 hours, it give us one day. According to the literal day So, of creation. hindi totoo na sinabing, dahil ang 1,000 taon, isang araw sa Panginoon yan. We know. Sa prophecy po yan. Sa prophecy yan. Okay? Pero ito, yung yom na ginamit ay literal 24 hours. 24 hours talaga. So, 1 week creation po talaga ito. Yes, Bakit tama. po? Kasi nga, mga kapatid, meron gustong ipakita ang Panginoon. May gusto siyang gawin. Pwede naman niyang gawing 10 days eh. Pero ginawa niyang 7 days lang. Yeah. 6 days lang. Nagpahinga siya sa 7th day kasi gusto niyang ituro yung Sabbath. Ito po yung pinakamahalagang salik eh. Wow, napakaganda. What is on that Sabbath? What is on that 7th day? For you to understand and remember that there is Creator. Yes, tama. Ano masasabi mo dito, Pastor? Alam mo, Pastor Ross, maganda natin i-explain pa ito yung about creation. But Go because ahead. we don't have a maximum of time, our time is very limited. We have Okay. only 5 minutes more. Alright. So, Pastor Ross, ano po yung ma-discuss natin for summary in our study tonight? Naku po, Pastor. Summary na pala tayo. Oh, Dito na 1 minute pala na tayo. Number 2 point pa lang po kami, mga kapatid. Ang sarap niyo pong kasama sa Amen. pag-aaral. Ano po? Pero syempre, ay kailangan nating sundin ang oras na ito. Yeah, ano? yeah. So, kaibigan ko, sa paglalang pa lang ng Panginoon, hindi siya napagod. Pero ang sabi niya, magpahinga ka. Sa mundong ito na napakabilis, ang daming pwedeng pangarapin. Tama. Parang kulang yung 24 hours baga. Tama. Sa mga nagtatrabaho, ang bilis ng panahon. Hindi natin alam. 45 years na pala si Pastor Jet. Ay, hindi pala Pastor Jet. Alright. Ako po yung nagbibiro lamang. Parang ang bilis, ano? Parang pagtutingin ka sa buhay mo, parang 16 years old lang ako Wow, nung nakaraan. Bakit ngayon, ito na yung edad ko? Mm. Napakabilis. Fast-pacing ang mundo. Tandaan mo, kaibigan, hindi mo kailangang sabayan ang bilis na ito. Life is not about how many breath you take. It's about how many breathtaking moments you have with Jesus. Wow, praise So, the Lord. mga kapatid, magpahinga ka ng isang araw, ang sabi niya. Amen. Napakaganda. Nilikha ko ang mundo, tapos sa ikapito nagpahinga ko. Bakit? Kasi gustong ipakilala ng Creator na may manlalalang. Wow. May manlalalang at itong manlalalang na ito ay dapat purihin para hindi makalimutang meron kang pinagmulan. At habang pinupuri mo siya, malalaman mo ang dahilan kung bakit kanya nilikha. Amen. Pastor Jeter, parang may gusto kang Actually, sabihin. Pastor, napakaganda po yung sinabi mo. Alam niyo mga kapatid, one thing that I learned tonight, na this story of creation is not just an account, but it is the declaration of God's love, power, and wisdom tonight. Na kung tayo'y ay nalulungkot, there is God who loves us. Kapag tayo ay nawawala ng pag-asa sa buhay, there is a power from God that will bring us, to redeem us to Jesus. At the same time, yung wisdom pala, Pastor Ross, na yung nakikita natin na nakukuha sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng direction, mga kapatid. Yeah. Isa pa dito, Pastor, ha? Meron pa naman tayong ilang mga minuto. Alright, ano? go ahead. Pastor, isa pa, nung malaman mong may nag-create sa'yo, Oho. alam mo ngayong may purpose yung nag-create sa'yo. Tama. Okay? Una, ay ipangilin mo yung Sabbath niya at alalahanin mong merong Creator. Yes. After knowing that there is Creator, malalaman mo ngayon na anong kabuluhan ng buhay mo. Ano ngayon ang purpose mo mula sa Kanya. Tama. So knowing, kaya ito yung sagot doon sa katanungan ko kanina. Bakit mahalagang malaman natin na nilikha tayo ng Diyos? Yeah. Dahil mahalagang mahalaman natin ano yung purpose natin. At ang purpose mo sa buhay, ang halaga mo sa buhay, ang layunin mo sa buhay, ang tungkulin mo sa buhay, ay masusumpungan lamang
sa manlalalang. You can Wow. find life meanings to Him. Wow, praise the Lord, Alright. Pastor Ross. At the same time, Pastor Jeter, tatapusin ko na itong aking Yes, quiz go- bago go ko ahead, ibigay go sa iyo, ahead. Pastor Okay, Jeter. okay. God created the world perfectly. Yeah, man. When God created the world perfectly, suddenly, pumasok yung kasalanan. Mhm. Bukas, Pastor, pag-alala natin yung pagpasok ng kasalanan Oo, ito na tama nagpabago ng lahat. So, makinig po kayo bukas. Balik po kayo. Samahan niyo po kami. At kung nakita niyong masaya po ito, i-share niyo po tuwing alas 7 hanggang alas 8 lang naman ng gabi. Ayan. Binabati ko nga pala, may mga nakikinig sa Israel, si Sister Rose Ann Kersner. Ayan. At marami pang iba, ha. Maraming salamat po sa inyo. Again, balik po tayo mga kapatid. Balikan natin. Nalaman nating may manlilikha. Nasira dahil sa kasalanan. But one thing, the one who created us is willing to recreate this world. And if you are willing to abide in Him, kung willing ka lang lumapit sa Kanya, pag binago niya itong mundong ito, pag nirecreate niya, kasama ka sa Kanyang recreation. Wow, napakaganda, Pastor Ross. Napakaganda din to, Pastor. Very nice. The God who created this world perfectly after the magnitude of sin, Yeah. He wants to recreate it. At lahat ng kasiraan sa atin, i-recreate niya. It's a matter of believing in Him, understanding His will, and abiding in Him. Yeah. Brothers and sisters, mga giligiliw naming taga-pakinig, saan man kayo ngayon, do not forget the lessons that you have learned. Thank you very much, Pastor Ross. Ay talagang nagbigay sa atin ng inspiration. Habang tayo nagbibigay ng inspiration, and the people around us, they are inspired Amen. because there is God who created us. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Siguro, Pastor Jeter, ay pag-pray natin sila bago Sige. tayo Pastor Ross, I think it's your tuluyang time to magpaalam. pray. Let's pray. Okay? Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Napakasarap. Napakasarap. Kayo po pala ang siyang manlalalang Mhm. at nilalang mo kami ng perfecto. Nagkasala ang tao, nahulog sa kasalanan, naging imperfecto, naging hindi na maganda ang mundo. Mhm. Subalit, gusto mo itong i-restore. Lilikhain mo ulit ito. Gusto po namin mapasama sa restoration na iyan. Panginoon, ano man ang pinagdaraanan namin ngayon, salamat po na ang mundo, ang aming buhay ay madilim nung wala ka pa. Subalit pag darating ka, bibigyan kami ng ilaw, bibigyan kami ng spasyo, Yes. bibigyan kami ng design, Amen. bibigyan kami ng kapahingahan, Mhm. bibigyan mo ng buhay, katulad ng mundong tunon na walang buhay, ay bibigyan mo ng buhay ang aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangakong ito. Pangahawakan po namin ito. Yeah, man. At bukas, dakilang Diyos, loobin po na magsama-sama po kaming muli kasama ang mga kaibigang nakikinig ngayon. Po aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ross. And of course, Pastor Ross, what is your last... Ayan, maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid. Lagi nating tandaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makarating sa kanyang paroroonan. ang hindi titingin sa Diyos na kanyang tagapaglikha, kailanman. Ay hindi makapunta doon sa langit na bayan. Ayan, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Rosler Zamora. Ito yung kapatid. This is Pastor Jeter. Live po. Dito tayo sa... Adventist World Radio Manila, 89.1. Dito lamang sa programa ng Revelation of Hope. kung saan bida ang pag-asa. Amen. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.